Sir, anong Bible ang pwedeng basahin ng mga beginner gaya ko? 20 years old na ako pero wala ako masyadong alam tungkol sa Bible. It's good that you asked this question. Gustong-gusto ko yung mga ganitong genuine na question. Kahit ako wala akong alam sa Bible, never ako nagbasa niyan before. Ang tanging alam ko lang paglalasing. Kaya nga 'pag naaalala ko yung unang beses ako nagbuklat ng Bible, medyo emotional ako kasi alam kong it's all by grace. Talagang Diyos yung nag-initiate na tapikin ako na basahin yung salita niya at hanapin ko siya. But nung nagsimula ako, ang gamit kong translation, New Living Translation. Ito talaga yung nire-recommend ko 'pag may nagtatanong sa akin for beginners kasi sobrang daling intindihin. Mas nahihirapan pa ako sa Tagalog kasi parang nalalaliman ako sa Tagalog. Pero kung gusto niyo ng Tagalog translation talaga, yung Magandang Balita, Biblia na translation. Pero kung English, NLT. Hindi ko sinasabi na yun yung sundin nyo agad-agad, but yun yung nag-work sa akin and madali talaga siyang intindihin. Kung kaya nyo na mag-KJV, King James Version, NKJV, ESV, walang problema yon. Sa app naman, dalawang ginagamit ko na app. Una, yung Holy Bible app. Pangalawa, yung Deep Verse Bible Knowledge. Ang maganda dito sa Deep Verse Bible Knowledge, pwede kang mag-ask ng ano meaning ng verse. At kunyari, nalilito ka kung anong meaning ng verse na to, ano to in context. Pwede mo siyang i-analyze. Download niyo yan parehas. Then, start muna kayo sa Book of John kasi nandun yung buhay teachings, death, burial, resurrection ni Jesus Christ. After nyo sa Book of John, nasa New Testament yan, start kayo sa Genesis. Tandaan nyo, no? Huwag nyong basahin yung Bible na para bang requirement, para bang napipilitan lang kayo na kailangan magbasa ng Bible kasi kailangan daw araw-araw. Hindi. May way ba paano basahin yung Bible? Madami na gumagamit ng mga method. Soap, katulad ng soap. Search nyo na lang kung ano meaning yan. But mahalaga dyan prayer talaga, yung humility ng puso mo na i-search si Lord. Kasi sabi niya nga, di ba, you will seek me and find me when you seek me with all of your heart. Nung nag-start ako magbasa, wala akong kahit anong method. Binabasa ko talaga yung dire-diretso. Para in context din. Tsaka huwag niyong i-approach yung Bible na parang book to study lang. You don't read the Bible to gain knowledge. You read it to be examined and transformed. Sabi nga sa Hebrews, di ba? The Word of God is alive and active, sharper than two-edged sword. Imagine ninyo Diyos ang author ng Bible. Sa theology, tawag yan dual authorship. Siyempre, tao yung nagsulat, pero inspired by the Holy Spirit. That's why prayer is so important pag nagbabasa ng Bible. There are times na tatamarin kayo mag-pray, basta na lang kayo buklat. Wag na wag niyong gagawin yon. Kasi kahit kayo pa ang pinakamatalinong tao sa buong mundo, kapag binasa niyo ang Bible with the wrong heart, posture ng heart, hindi niyo maintindihan yan. Ask Holy Spirit to guide you, to give you wisdom, knowledge, and understanding kasi every line, Holy Spirit ang nag-inspire niyan. Let the Holy Spirit to correct you, to reveal the word to you, to guide you, and to comfort you because Holy Spirit po ang maglilid sa atin sa lahat ng katotohanan. But the Helper, the Holy Spirit, will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Again, don't read it just to gain knowledge. You read it to be examined, para ma-examine ka, yung puso mo, yung thoughts mo, and also for you to be transformed. The more you know the Bible, the more you will know God. The more you will know God, the deeper the relationship is. And also, tandaan nyo, let the word change you. Be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. You can also take notes. Magsulat kayo kasi mas madaling maaalala ng utak nyo kapag sinusulat nyo yung mga natututunan ninyo. So yun lang. I hope nakatulong. Alam ko marami akong na-miss. Ilagay nyo na lang dyan. God bless you all. Ingat po kayong lahat.